Kapag tayo ay nasa trabaho, halimbawa sa opisina, o kaya nasa eskwelahan tayo para sa mga estudyante, sino ang gusto nyong nakakasalo sa pagkain ng tanghalian, halimbawa? Sino madalas nyong kasama sa pagkain, kasabay ninyo naman ang halian during lunch break? Marahil, ito yung malalapit sa inyo. Barkada ninyo, BFF ninyo, tropa ninyo, mga taong malalapit sa inyo. Kaya minsan ang itsura sa mga opisina, kanya-kanya. Grupo-grupo. Hindi mo maiaalis yun dahil sabi nga, may kanya-kanya kasi tayong sabihin na nating malapit sa atin. Ano po? Pero may mga katangian yung mga nakakasalo natin. Halimbawa, bas gusto natin makasalo yung mga tao na palagay natin ay kilala tayo. Okay sa kanya yung makikita yung malaki nating subo, yung malaki nating kagat o bibig pag kumakain. Halimbawa, mas gusto mong kasalo sa pagkain, yung laging masarap ang ulam. Yung namimigay ng ulam. Yung mga tao na hindi ka magagalit kapag may kumuha doon sa pinggan mo. Mga malalapit sa iyo. Alam nyo, noong panahon ni Jesus, hindi po basta-basta ang kumain na may kasama. Noong panahon ni Jesus, maingat po sila sa mga kakasalo sa hapagkainan. Bakit? Nandoon lagi yung pangamba na baka lasunin sila nung kanilang kasama sa pagkain. Kaya noong mga panahon na iyon, kilala lang dapat nila, malalapit sa kanila ang kasama sa hapagkainan. Pero ang Panginoon, alam naman natin, kahit estranghero sa Kanya, kahit mga makasalanan, mga maniningil ng buwis, sinasaluhan niya yon. Kaya nga siya, pinupuna ng mga pariseyo. Okay? Bakit ko sinabi ito? Tingnan niyo sa Ebanghelyo. Si Jesus, sino ang madalas niyang kasama kumain? Yung kanyang 12 alagad. Tama po? Pero ang tanong, lahat ba ng 12 alagad niya ay karapat-dapat sa kanyang pagtitiwala? Maaaring iniisip nyo si Judas Iscariote at hindi po kayo nagkakamali. Dahil si Judas Iscariote, bagamat siya ay 12 o kabahagi ng 12 niyang mga alagad, mga lalapit sa kanya, ay mayroong ibang agenda. Meron siyang ibang layunin sa pagsama. At hindi siya pinaalis ng Panginoon, nakasalo niya kahit alam ng Panginoon na mayroong masamang plano si Judas Iscariote. Ang Panginoon, kaya niyang sumalo sa kahit kanino. Ano ibig sabihin po nito, mga kapatid? Ibig sabihin po nito, kahit sino ka man, nagtitiwala ang Diyos sa iyo. Kahit sino ka pa man, nakikita ng Diyos ang kabutihan mo. Yun nga lang, minsan, may mga maririnig tayo, paminsan-minsan, ayoko magsimba, makasalanan ako. Ayoko dyan, tagal na akong hindi nagsisimba, hindi pa ako nakakapagkumpisal, ayoko magsimba. Naku, marami kong nagawang kasalanan, ayoko magsimba. Tayo lang nagsasabi noon, dahil kung ang Panginoon na magsasalita sa atin, ang sasabihin niya, halika, kahit sino ka pa man, inaanyayahan kita. Kahit ano pa man ang kalagayan ng puso mo, gusto ko, kasalo kita. Magkasama tayo. Tandaan po natin, ang hapagkainan ay isang lugar na mga taong nagtitiwala at nagmamahal sa bawat isa. Ang Diyos, nais tayong makasalo sa hapagkainan ng banal na misa kahit sino pa man tayo. Kaya wag natin pong ihiwalay ang ating sarili sa hapag ng Diyos. Huwag nating ihiwalay ang ating sarili at maliitin sa harapan ng Diyos. Dahil kahit sino pa man tayo, tayo ay pinakikisamahan ng Diyos na ayon sa kanyang pagmamahal, tayo ay pinagkakatiwalaan niya. Pangalawang punto na pwede po nating tingnan sa Ebanghelyo ay yung ang sinabi ng Panginoon, sige na Judas, gawin mo na ang dapat mong gawin. Pagkatapos niyang iabot, yung kapiraso ng tinapay, iniabot sa kanya, tanda na siya nga yung magkakanulo. Ano sabi ng Panginoon? Sige, Judas, yumao ka na.
gawin mo na ang dapat mong gawin. Kailan sinabi ng Panginoon iyon? Nung sinasabi sa Ebanghelyo nang pumasok si Satanas sa puso ni Judas. Nang pumasok si Satanas sa puso ni Judas. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, kung may nagpapasama naman man sa atin, ito ay hindi natin sariling kagagawan. Ito ay kagagawan ng kalaban, ng kaaway ng Diyos. Ang ama ng kasinungalingan, ang demonyo, ang Satanas. Nakikita ng Panginoon sa atin kung ano, kung sino tayo at kung sino hindi tayo. Nakikita ng Panginoon kung ano ang nagpapasama sa atin. Hindi tayo kinamumuhian ng Diyos dahil makasalanan tayo. Ang kinamumuhian ng Diyos ay yung may kagagawan ng ating pagkamasama. Hindi tayo pinaalis ng Diyos, hindi tayo kinasusuklaman ng Diyos kung tayo man ay masama. Kung marami tayong ginagawang kalokohan sa buhay, nandadaya tayo, nanloloko tayo, nananakit tayo, matigas ang ating ulo, masungit tayo, palaaway tayo, marami na tayo nasaktan, hindi ka kamumuhian ng Diyos. Kahit ganyan pa man ang pagkakalarawan mo sa sarili mo. Dahil ang ayaw ng Diyos, ang kinamumuhian ng Diyos, ay yung may gawa ng pagiging masama mo. Yung mayroong kagagawan kung ano ang nangyayari sa iyo. Ang Diyos, mahal niya ang makasalanan. Ang ayaw ng Diyos ay yung kasalanan. God loves the sinners, but He hates the sins. At ang may kagagawa nito. Ganyan po tayo itinuturing ng Panginoon. Ngayong Semana Santa, babalikan po natin yung maraming mga yugto at pangyayari sa buhay ni Jesus. Makikita niyo po maraming kontrabida sa buhay ni Jesus. Maraming mga nawalan ng utang na loob sa Panginoong Jesus. Itinatwa siya, no? Iniwan siya sa ere. Pero tandaan po natin, sa buhay natin, may mga kontrabida rin na ganyan. Pero ang paalala ng Panginoon, huwag mong kamuhian ng iyong kapwa dahil siya ay kontrabida sa buhay mo. Ang kamuhian mo ay yung gumagawa at may kagagawan ng pagiging masama ng taong iyon. Mahalin natin ang bawat isa, pare-pareho tayong makasalanan. Pero tandaan natin, ang ayaw ng Diyos ay yung kasalanan na bumabalot sa atin. At tayo, mahal at tinatanggap tayo palagi ng Diyos.